Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po, nandito tayo sa dalawang bahagi na kung saan ay bibigyan natin ng buhay ang mga sitas na nakatagda sa araw na ito. Ayon nga sa sinabi kanina sa mga baguhan, bagamat po ang layunin natin magpatulong para maibsan ang kabigatan ng ating karamdaman, pero mas madali pong ipagkaloob ang kagalingan kung buo nating puso na tinatanggap si Jesucristo bilang ating Panginoon at siyang magliligtas sa ating at pagkakalooban niya tayo ng kapanatagan at kagalingan at ganoon din kapayapaan ng ating mga pag-iisip. Ngayon po, meron tayong mensahe, sabi po sa unang Pedro, sa Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang sa 21. Katapos-tapusan, kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip. Dito po, sa sitas na ito, hinihikayat tayo ni Apostol Pedro na tayo pong lahat, sabi dito, tayong lahat, ibig sabihin, walang exempted. Dapat po, ang ilalagay natin sa ating sarili, itong magiging ugali natin. Magkaisang akala, iisang pag-iisip, na kung saan walang iba ang manaral ng salita ng Diyos, makahikayat tayo ng mga kaluluwa para lumapit sa Diyos at magsisi at magbalik loob. At siyempre, kinakailangan din yung ugali, sabi, madamayin. Sa oras na may pangangailangan ng ating kapwa, kinakailangan nating damayan. At siyempre, kung tayo iisa lang ang iglesia nating kinaaniba, dapat ang pagtutuloy natin, sabi niya, mga ibigan tulad sa magkakapatid. Ibig sabihin, nangangkakaisa. Sa magkatuwid, may pagpapahalaga tayo sa bawat isa. Ayaw natin may mapahamak na isa, kundi tayo nagtutulungan. Lalong-lalo na kung may nasusubo, kung mayroong dinaranas ng mga problema, dapat alamin natin baka sakaling makatulong tayo sa kanila. Ano pa po, mga mahabagin? Ibig sabihin, kung meron mga tao na nangangailangan ng tulong o habag, ay huwag po natin ipagkait ang mga bagay na yan. At siyempre, tinuturuan din tayo dito sa ating pag-iisip na dapat manatili po tayong mapagpakumbaba. Sapagkat kahit man si Kristo, alam niya na ang lahat ng mga bagay, alam niya na siya muling babalik dito sa ibabaw ng lupa. Sinabi niya na lahat ng palatandaan, pero yung oras, kung kailan, itinira niya pa yung sa Ama. Ibig sabihin, meron pa siyang respeto sa kanyang Ama. Ganun din naman dapat tayo. Tayo, may mga nauna, may nahuli, dapat po respeto at pagpapahalaga sa bawat isa. Diyan po natin mapapraktis ang tinatawag na pagpapakumbabang pag-iisip. Sapagkat kalaban naman po yan ng katayukan na yung siya na lang magaling, siya na marunong, kundi dapat sa kapakumbabaan ng isip, doon naman ginagamit ng Diyos kung tayo po'y handang sumuko sa Kanya. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Halimbawa, pinaway tayo, siniraan ng puri, minura, o kahit kapitbahay lang. Kapag minura tayo, masama ang ginagawa niya sa atin. Ngayon, sabi, huwag gantihin ng masama ang gumagawa ng masama. Iminura tayo,
Mabilis naman tayo sumagot ng mura din. Sabi niya, huwag gantihin ng masama ang gumagawa ng masama. Ano ang gagawin na lang natin? Magtitikob na lang tayo ng bibig at ipapanalangin natin ang pag-iisip ng tao na nagmura sa atin para maglinaw ang kanyang isip at mapagkilala niya sa kanyang sarili na siya'y nagkasala. O alipusta ang pag-alipusta. Halimbawa, miniminus-minus ang ating pagkatao. Araw-araw pa tayo, binabarangay pa tayo. Kumbaga, hayaan natin siya. Huwag natin gantihan ng masama, sapagkat siya lang ang masama. Kung gumanti tayo, dalawa na tayong masama. Kundi ng pagpapala. Nandun na yung pagpapalalangin. Kasi po yung mga tao na nasa kaliliman ng pag-iisip, madali lang po sa kanilang magmura, magalipusta, magtuya. Pero po, kung malinaw ang ating pag-iisip, nakakaunawa tayo na siya'y nagkakamali. Ang pagpapala o pagpapahalaga sa kanila, magagawa natin sa pamamagitan ng pananalangin. Naway, sa pamamagitan nawa ng kapangyarihan ng Diyos, magbago na ang taong ito. Itinog natin sa Diyos baka sakaling maglinaw ang isip. At kapag napagkilala niya sa kanyang sarili na mali na pala ang kanyang ginagawa, baka sakaling antigin ang kanyang damdamin, ang puso, at muling magpagumbaba at humingi ng tawad. Pati sa atin damay na tayo baka humingi pa rin sa atin ng tawad. Hindi ba napakaganda? Kundi, sabi sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Kaya kailangan natin pagpapala. O mga binibigay sa atin na pang-araw-araw na grasya. Hindi ba gusto natin ng grasya? Kung yan ang hinahanap natin, abay ingatan po natin ang ating sariling kaluluwa na hindi po madala sa mga bagay na iyan. Bakit po? Sabi dito, sapagkat ang nagnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Kaya kung gusto natin mapayapang buhay at ganoon din mabubuting araw, good day, ang ganda ng maghapon natin. Kung gusto natin ma-perfect yan na maghapon, maganda yung buhay natin maghapon. At ganoon din, gusto natin yung maingatan tayo sa maghapon na hindi tayo mapahamak. Ito ang susi. Magpigil ng kanyang dila sa masama. Ibig sabihin, hindi tayo yung pinanggagalingan ng ikapapahamak sa kapwa. Kundi dapat, kung tayo ginagawa ng masama, dapat po palaging positive. Ginagawa natin ng positibong bagay ang mga tao na naninira sa atin. Kung gusto natin ng magandang buhay. Ano ba po? Ang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Dapat po makatotohanan po tayo. Hindi tayo nandaraya, nagsasabi tayo ng may katapatan. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Halimbawa, naturalisa na sa atin na pagkaminsan, kapag tayo po ay gusto natin baguhin ang ating sarili, tapos minsan nagagawa pa natin, ang sabi dito, tumalikod. Doon ka umarapis mo sa likod mo. Ibig sabihin, hindi yung patagilid lang. Dapat 180 degrees iikot natin ang ating katawan. Ibig sabihin, kung dyan ang masama, dito yung mabuti, hindi na natin makikita yun. Sapagkat may limitasyon lang ang ating mata. Hindi na natin magagawa ulit yun. At hanapin ang kapayapaan. Yung kapayapaan ng ating pag-iisip. Di ba sarap matulog nang wala kang kimkim, walang sama ng loob, walang hinanakit, wala kang kaaway. Hindi kang matulog kahit hindi ka na magising. Ang mahalaga, malinis ang puso mo. Di ba?
Kasi hindi natin alam ang araw ng bukas. Sabi dito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Binabantayan ng Panginoon ang mga matuwid. At ang kanyang pakinig ay sa kanyang mga daing. Kung tayo po'y matuwid, humiling tayo sa Diyos, lalo-lalo na ngayon kung meron tayong mga problema o karamdaman, ang kanyang pakinig po ay madali po siya magbigay ng kasagutan sa ating mga panalangin. Sabi nga, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng isang taong matuwid. Kaya po, ang paglilinis ng puso, isang proseso para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. At saka natin ipapanalangin yung karamdaman natin. Halimbawa, yung sakit natin sa puso, sakit sa likod, sa tiyan. Kapag yan po ay idinaan natin sa panalangin, idinulog natin sa Diyos, ang kanyang pakinig po ang nakapokus po sa atin. Kaya madali pong ipagkaloob ang lunas. Sabi po dito, ngunit, ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Isipin na lang natin, yung gumagawa ng mabuti, mata lang at tainga. Pero sa gumagawa ng masama, buong mukha na. Nagingit-ngit na ang ibig sabihin niya. At sino ang sa inyo ay aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? O sino po ba ang aapi sa atin? Kung tayo'y mapagmalasakit sa mabuti, ang gusto natin puro mabuti, mabuti, mabuti. Wala po. Walang aapi sa atin. Sapagkat tayo nga ay naglalakad sa kabutihan. Dapat kung mga bata kayo nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo at huwag kayo mga takot sa kanilang takot o huwag kayong mga gulo. Kaya kung titingnan po natin dito sa sitas na ito, kung halimbawa handa natin isakripisyo ang ating sarili, kahihiyan natin, o ano pa nga na bagay na nakakunikta sa ating pagkabuhay na pwede tayong mapahamak. Handa natin yung pagtiisan, kahit takutin pa tayo, kahit guluhin pa tayo. Kung yan ay sa gawang mabuti, hindi po tayo dapat matakot, magpatuloy lang po tayo ng ating lakad. Kundi, inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Kaya po kung titingnan natin, ariin natin sa ating sarili ang banal sa makatuwid banal si Jesu Kristo, na dapat tayo rin naman ay magpakabanal. Para kung sakali man may tao na handang magtanong, mag-usisa ng mga bagay, ng mga tinamo na natin, madali po tayong makasasagot. Pero dapat sa mahinahon, kaamuan at takot. Hindi naman yung pasigaw. Na porque dahil nauna tayo, marunong na tayong umunawa, napakalawak na ng experience natin sa pakikinig ng Ebanghelyo at sa mga karanasan sa pagsubok, tapos mamaliitin natin ang ating kapwa. Hindi po dapat ganun. Kundi, handa tayong sumagot. Sino po ba ang magtatanong? Siyempre yung mga tao na naghahanap ng katotohanan. Yung hindi niya pa alam ang proseso, paano ba ang pagsisisi, paano ba ang pananampalataya, paano ang paghingi ng tao o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po ang magiging gabay para sa kanila upang sa gayon maturuan natin sila. Kaya kung titignan natin, ang tungkulin ng Ebanghelista, hindi yung kalabanin mo yung kapwa Ebanghelista, kundi magtutulungan tayo para yung mga tao na naghahanap ng gabay, lalong-lalong na yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, gabayan natin at turuan natin. Sama-sama natin iawon sila upang tayo at sila naman ay maging kalakip sa pagpapala ng Diyos. Ano ba kung sabi dito? Nagtaglay ang mabuting budi. Dapat malinis ang kalooban. Wala kang
intensyon na, di ba, gusto kong hikayatin siya. Di ba, manghihikayat tayo ng kapatid, halimbawa mula sa may karamdaman para magsisi, pagkatapos ang hangat naman natin, pirahan lang, o kaya gagamitin natin yung mga salita ng Diyos para lang maningil. Hindi po yan mabuti. Kundi, dapat magiging mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiya ang nangyalipusta sa inyo sa mabuting paraan ng pamumuhay na kay Kristo. Kaya po, hindi po pwede tayong pagsalitaan ng masama dahil lumalakad tayo sa kabutihan. Kaya sino po ang tutuya sa atin? Wala po dahil tayo'y nasa kabutihan at mga papahiya yung mga tao na pinanggagalingan ng mga kwento at kung ano-ano pa mga maling akala ang pinagmula. Ano po kung sabi dito? Sapagkat si Kristo ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Kaya si Kristo po, nagbataring siyang minsan. Ibig sabihin, yung kahalagahan ng pagtaba niya dito sa ibabaw ng lupa, pinalay niya ang kanyang sarili. Siya ay matuwid para sa mga hindi matuwid. Ano po ang pinaka-intensyon niya o purpose ng ating dakilang Panginoon? Para tayo na mga hindi matuwid, magsisi at magbalik loob, madala niya tayo sa Diyos. Napagamat siya, pinatay sa laman, dahil sa mga matatanda noong panahon ng ating dakilang Panginoon, na pinaratangan siya isang tulisan, kaya nga siya ipinago sa krus ng nakahubad. Pinahiya nila ng hustang ating dakilang Panginoon, pero lahat ng sakripisyo ay ginawa niya para tayo madala niya sa Diyos. Ngunit ano naman ang ginawa ng Diyos sa Kanya? Nung siya yung nakatayo pa sa krus, hindi ba kung ating isiniselebrate tuwing mahal na araw, may mga nagpipinitensya, may mga sinabi at kung ano-ano ka. Alalahanin natin, si Kristo ay nakalipa para sa lahat, para tayong lahat ay mapatawad ng kanyang kasalanan. Pero minsan lang po, bakit ano sabi ng ating dakilang Panginoon sa unang paragraph? Na magtatamo ng kapatawaran. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung titingnan po natin, lahat ng mga tao na nagkasala na hindi niya alam na kasalanan pa ngayon, sakop ng hiningi ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sa magkatuwid, hindi na siya babalik muli para ipatong muli ang kanyang sarili, ibilad na muli sa kahihiyan para patawarin na naman tayo uli. Kundi sa pamamagitan ng pagtanggap natin na tayo isang makasalanan at nagsisi tayo, nagbalik loob sa Diyos, ang maglilinis na po sa ating walang iba yung Ebanghelyo. Sabi ng ating dakilang Panginoon, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng mga salitang aking sinalita. Ang Ebanghelyo po ang maglilinis ng ating kalooban at hindi na yung dugo ni Kristo. Kasi po si Jesucristo, minsan lang siyang bumaba at pagkatapos nun, sa pagbabalik niya, hindi na muli ipapako sa krus, kundi paghuhukom na. Kaya napagpapatayo naman ng Diyos sa paghukom sa atin, yung aral na ating napakinggan. Kaya po alalahanin natin, mula nung tinanggap natin si Kristo, saan man tayo napunta, kahit ano man ang grupo yan, o simbahan, o kongregasyon man, o relihiyon na ating inaniban, yung mga salita na ating natandaan, na ipinasok natin sa ating tainga at sa puso natin, yun po yung mga pagbabatayan ng Diyos sa paghatol sa bawat isa sa atin. Kaya kung sinasabi, huwag kang gagawa ng ganito, huwag kang magnanakaw. Halimbawa, sampol. Ngayon, nakatanim na yan sa isip natin at sa puso, yung huwag magnakaw. Pero nakagawa tayo ng pagnanakaw, doon na po tayo mahatulan, doon sa salitang nakatatak sa ating puso. Yun na po ang ikapapahamak natin. Kaya po si Kristo, nung siya'y mamatay sa cross, hindi po siya umakyat sa langit. Saan siya pumunta? Sabi ng ibang preacher, siya daw pumunta sa impyerno. Hindi po. Kundi, pumunta siya sa bilangguan. Na ibig sabihin,
Noong panahon kasi na bago nagkaroon ng Diluvyo Universal, yung pagbaha sa panahon ni Noe, noon, sumama ang mga tao. Dahil si Noe, inutusan ng Diyos na maglagay ng isang daon sa tuktok ng bundok. Pinagtawanan siya ng tao. Pero po, dahil nga sumasa kay Moises ang Diyos, kaya niya ginawa yun, dahil nga panahon na para dunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Kaya po ano pala tandaan, na kapag may nakita ng ikangang dugo doon sa pintuan ng daon o arko na ginawa ni Noe, saka nauulan ng 40 araw para dunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ano pong ginawa ng mga tao? Kinutya. Nagpatay sila ng hayop. Sa kanila ipinahid yung dugo doon. Nag-umpisa na tuloy umulan ng 40 araw o 40 gabi. Tumaas yung tubig na abot yung tuktok ng bundok hanggang sa lumutan na yung daon. Kaya kung titingnan natin, ang ating dakilang Panginoon, matapos siyang ibayubay ang kanyang sarili sa krus at namatay, hindi po siya umakyat sa langit, kundi pumunta siya sa kalaliman. Yung mga tao ng panahon na inabutan ng nangaral doon si Jesucristo ng 3 araw. Kaya po, kumbaga, pagkalagot ng ating dakilang Panginoon ng kanyang buhay doon sa krus habang siya'y nabibilad at nakalipa, yung espiritu niya bumababol sa kalaliman ng aral sa mga espiritong nasa bilangguan. At pagkatapos doon, bumalik muli siya sa kanyang katawan, resurrected body na. Niluwalhating katawan. Yan po ang naging buhay ng ating dakilang Panginoon. At 40 araw pa siyang nabuhay dito sa ibabaw ng lupa bago siya umakyat sa langit. Yan po ang katotohanan niyan. Kaya po, sa panangaral ng ating dakilang Panginoon doon sa bilangguan, sabi dito, kanang unang panahon ay mga suwain. Totoo po, matitigas ang ulo ng mga tao noon na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay narating ng mga araw ni Noe. Imagine na lang natin yung haba ng pagpapahinuhod ng Diyos. Yung pagpapasensya ng Diyos sa kasamaan ng tao. Binigay niya pa lahat. Pero ang tao ayaw talagang magbago hanggang sa panahon ni Noe. Ito na talaga yung panahon para bunawin ang sanlibutan. Kaya po, napakahalaga yung mensahe ng tubig. Sa makatuwid, 8 kaluluwa ang nangaligtas. Ang iba, si Noe, ang kanyang asawa, si Sem, ang kanyang asawa, si Cam, ang kanyang asawa, at si Japhet. Yung 3 niyang anak na lalaki at kanilang asawa, bali-anim, at silang mag-asawa, 8 kaluluwa lamang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Kaya kung lahat po ay nawala, namatay, pero po, yung 8 kaluluwa na nandun sa daon, yun po ay naligtas sa pamamagitan ng tubig. Yan po ay naging simbolo para sa atin. Sabi dito, na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas. Sa makatuwid bagay, ang bautismo. Kung titingnan natin, ang pagliligtas po ay mula sa bautismo. Hindi ibig sabihin na lubog lang. Ilulubog tayo sa tubig, nakatapos, tatanungin pa tayo anong nakita mo, tapos tatawagin na tayong kapatid, ulingkod na ng Diyos o tagasunod na. Kundi, ang pagpapasakop. Bakit to? Anong sabi dito? Ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Kaya po, kung titingnan natin, ang pagkatao ng tatanggap ng bautismo ang tinitingnan po ng Diyos kung may katapatan. Sapagkat kahit 10 ulit mo siyang ilubog sa tubig, kung yun pa rin, lasinggo pa rin, paliwala pa rin. 10 beses mo siyang ilubog sa tubig, kung nang bababae pa rin, useless pa rin. Kaya po, isang mabuting budhi, ano ba, naabot ba ng ating sarili yung tinatawag na konsensya? Hindi ko na yan gagawin sapagkat masama na yan. Ano ba sabi dito? Sa pamamagitan ng pagkabuhay na nagulit ni Jesucristo. Kaya kung titingnan natin, hindi ba ang itinuturo, kapag nilubog sa tubig, kasama na rin doon namatay ang dating
niya, kalakip na doon yung pagkabuhay ni Hesus Kristo. Bago nang nilalang. Ibig sabihin, yung dati nating pagkatao na masama, pag angat doon sa tubig, bago na tayong nilikha. Hindi na yung dating pagkatao. Ibig sabihin, dapat po, malinis ang buhay, may katapatan. Sumpat pangako po kasi yan. Hindi lang na dahil pinilit, tapos nagpabautis mo na, gano'n na, kundi sa pamamagitan ng malinis na puso, tinatanggap natin si Hesus Kristo. At tayo'y nabubuhay na kay Kristo. Hindi na yung dati nating pagkatao ang ikinabubuhay natin. Na nasa kanan ng Diyos, pagkaakyat sa langit, na ipinasakop sa Kanya ang mga anghel at ang mga kapahamahalaan, ang mga kapangyarihan. Kaya kung titingnan natin, itinaas ng Diyos si Hesus Kristo doon sa Kanyang kanan ng Kanyang luklukan. Sa dahil po, ang ating dakilang Panginoon ay nakaganap ng lahat ng mga bagay na itinagubi ng Kanyang Ama upang gawin niya dito sa ibabaw ng sanglibutan. Siguro dyan na lang po ang pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po at anuman ang ating mga karainan sa problema man, karamdaman, idulog natin yan lahat sa Diyos at ipagkakaloob sa atin ang kasagutan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at pagpalain tayo sa araw na ito.